Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas sa DZXL News. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Huwag niyo pong kalilimutan na napakinggan ako sa DZXL. Meron din yan sa YouTube at Facebook, pati sa TikTok. Alas 8 hanggang alas 9 po yan ng gabi. Lunes hanggang Biyernes. So ngayon, pag-usapan natin si Saldico na kasalukuyan ngayon na ayon kay John B. Cremulya ay nasa Lisbon, Portugal at doon nagtatago sa isang gated community. At ayon sa sabi-sabi, nagpadala daw ng feelers. Usap-usapan ngayon ng balitang nagbigay ng mensahe si dating Congressman Saldico. Hindi, Saldico yan. Hindi ni Saldico. Okay? Sa ombudsman para makipag-dialogo. Ayon po sa ulat, mga pari pa nga ang ginagamit na tulay nitong dating kongresista na to. May makasimbahan pala din to, no? Ang tanong ngayon ng taong bayan, pwede ba yung ganito? May legal na epekto ba ang feelers sa kanyang mga kaso? Abay, hindi ordinaryong kaso ang kinakaharap ng kongresistang ito. Daan-daang milyon, bilyon ang pinag-uusapan dito. Ngayon, ang tanong ngayon natin, may legal na bigat ba ang feelers? Ang sagot, wala. Sa mata ng batas, ang feelers ay hindi ito katumbas ng pagsuko. Hindi yan formal na pakikipag-negosasyon, dialogo, o pakikipag-usap sa mga otoridad ng ating pamahalaan. Hindi yan na dokumento na pwede mong gamitin sa korte. Pa-feelers pa ang ating kongresista mula sa Bicol. Okay, so may warrant of arrest ka. Sumuko ka muna. Huwag ka makapag-negotiate, no? At naglabas na nakautusan ng ating hukuman. Alam niyo po, ito ay usap-usapan lamang at hindi basehan para itigil ang investigasyon. Hindi pa pwede ang padala-dala ka ng feelers, no? Dapat ituloy ang investigasyon, tuloy ang kaso. Ang problema nga lang dito, hindi umaharap sa korte at hindi sumusunod sa warrant of arrest. Hanggang ngayon nga, nagtatago. Sabi nga ni John Vic, nandun sa Lisbon, Portugal, no, yung akusado at nananatiling fugitive from justice. Ibig sabihin, tumatakas sa batas. Ang hinala nga natin, di ba? Meron niyang passport sa Portugal at mukhang nakabili na yan ng napakatagal ng panahon ng passport sa Portugal kasi medyo madaling bumili doon ng citizenship kung meron kang pera. Ano ngayon ang status ni Saldico sa batas, no? Sa kabila ng siya ay naharap sa mabibigat na kaso dito sa ating bansa. At meron siyang kasong graft, yung katiwalian. Meron siyang kasong malversation, yung walang habas na paglustay ng pondo ng bayan. Grabe itong kongresista na to na nagagawa pang magpadala ng feelers at makipag-dialogo. Hindi na lang sumunod sa warrant. Ngayon, dahil may warrant siya, wala siyang standing o karapatan na makipag-negotiate habang siya ay nagtatago. Hindi pwedeng diktahan ng isang akusado ang gobyerno kung kailan at paano siya susuko. Para ka din si Harry Roque, no? Nagtatago ka sa batas tapos sasampa-sampa ka ng petisyon o motion sa husgado para bigyan ng iyong mga kahilingan. Hindi pwede yun. Ngayon, anong susunod na tanong dito? Pwede ka bang makipag-dialogo sa ombudsman? Pwede naman. Pero may tamang proseso dyan. Ang ombudsman kasi ay hindi political negotiator. Yan po ay isang constitutional body. Constitutional body na ginawa yan ng ating saligang batas upang magsilbing tagapagtanggol ng bayan. Ngayon, kung itong kongresista na to from Bicol ay gustong makipag-usap, sumuko ka muna. Siyempre, yun yung unang step. First legal step, surrender. Diba? Ngayon, harapin mo yung kaso mo
sa korte. Umating ka ng hearing, magpresenta ka ng ebidensya, kumuha ka ng abogado, yung pinakamagaling, no? At ilaban ang iyong kaso. Di ba? Pangatlo, ang gagawin mo, doon ka lang pwedeng gumawa o gumamit ng mga available legal remedies tulad ng mga plea bargaining, no? Kung papayag ang gobyerno. At maraming legal remedies available for you, pero dapat sumuko ka muna sa mga Interpol, sa mga otoridad. Kasi alam nyo, dapat pantay-pantay dapat ang batas. Walang mayaman, walang kongresista, walang senador. Lahat yan, pantay-pantay ang tingin ng batas sa ating lahat. Ang mas malaking issue rito ay yung rule of law. Kung papayagan natin na dialogue muna bago hustisya, para nating sinabi na pwede makipag-areglo ang mayayaman habang ang mahihirap ay diretso sa kulungan. Hindi naman pwede. Nagrabyado yung mga mahihirap, no? Ang batas nga dapat medyo pinapabura niya. Kaya nga may mga public attorney's office, pag walang pambayad sa abogado, andyan dyan ang PAO. Diba? So, alam niyo po yung warrant of arrest is non-negotiable. Hindi available yan for negotiation. No? Warrant na yan. Inilabas na ng korte yan. No? May pirma na ni judge yan. So, this is a non-negotiable document. The warrant of arrest is non-negotiable. Ang pananagutan ng isang tao na napagbintangan o nakagawa ng isang krimen ay hindi nadadaan sa bulong, no? Dahil tandaan po natin, walang sinuman ang mas mataas sa batas. So hanggang dito na lang po. Ako pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno, law and the law, learn the law.